At syempre, hindi tayo magpapahuli sa mga swimming at outing ng ating mga friendship. Kahit wala na tayong pera, magyabang tayo guys. Ayan na nga, at habang busy ako sa pag-prepare ng aming babaunin, ay sinilip ko yung aking anak. Busy rin siya sa panonood. Yung asawa ko naman, ay pinaglinis ko sa kwarto. Sabi ko nga kasi ayokong dumating kami galing sa galaan na magulo yung bahay. Dahil napakasarap nga sa feeling na pag galing mo sa pagod, pag uwi mo sa bahay, ay malinis pa rin. So eto na nga, kung excited yung mag-ama ko sa swimming, ako excited naman ako sa pag-prepare ng mga baon dahil magagamit ko na yung binili kong timba na pang picnic. Ang usapan nga namin ay 12 midnight kayo magkita-kita pero na-late kami ng aking asawa dahil ang dami ko pang inayos bago kami umalis. Sobrang thankful nga kami sa aming nino at ninang dahil sila nga ang nagpaplano ng ganitong outing. Isang bus nga kami guys at sama-sama ng mga pamilya nila at kaibigan na rin. Halos 4 na oras nga ang binahin namin mula Montalban hanggang dito sa Bataan at pagdating nga namin ay sarado pa yung resort kaya naman naghanap muna kami ng pagkakapihan. At nung nakapasok na nga kami ay hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa yung mga kasama namin, nandun na agad sa dagat. Naiwan kami ng aking asawa at nung pamangkin niya dahil kami nga ang mag-iihaw nitong bangus na ibinao namin. At hindi ko nga namalaya na yung anak nga namin ay nandun na sa dagat kasama ng lola niya, pati ng tito at tita at mga pinsan niya. Kaya naman sabi ko sa asawa ko, siya na muna magtuloy ng iniihaw namin. Total hindi pa naman ito open na inflatable. Sabi ko isusundan ko anak namin dun sa dagat at hindi pa naglagay yun ng sunblock. At isinama ko nga itong pamangkin ng asawa ko dahil hindi ko nga alam yung daanan papunta doon. Ayan guys, laki namin guys, yung bus na yan. Napakadami nga talaga namin kaya super enjoy. Ayan yung pamangkin ng asawa ko talaga namang tumutulay pa dyan sa bakal. Sabi ko baka malaglag siya. Nako, makakasama niya talaga yung mga isda dyan. At pagdating nga namin sa Dalampasigan ay nakapaghabulan nga itong mga pamangkin ng asawa ko. Siyempre sa isang matabang katulad ko, hindi talaga kakayanin makapaghabulan sa mga payatot na 'to. At ayan na nga, pauwi na nga daw sila at magkakain. Kami naman papunta pa lang. Sabi ko nga sa kanila hindi pa luto yung iniihaw ni tito nila kaya naman maligo muna kami. Inabutan ko nga rito yung anak ko kasama yung tita niya na galing sa dagat, naglangoy ng naglangoy guys. At napansin ko nga baliktad yung vest niya, hindi alam ng tita niya kung paano daw isuot. Niyayaya ko nga siya, sabi ko doon kami sa buhangin maglaro, pero ayaw niya guys at gusto pa daw niyang maligo. Kaya naman, ayan, hinayaan ko na muna siya doon sa tita niya. Maya-maya nga ay pumunta rin siya doon sa amin para maglaro ng buhangin. Pero maghuhugas daw muna siya at may buhangin na yung kamay niya. Ayan nga't kinuha nga siya ni kuya niya para hugasan nga yung kamay niya dahil hindi raw siya makapaglaro ng buhangin kapag madumi daw yung kamay niya. Pero hindi pa rin mapakali dun sa tabi ko. Talaga naman pabalik-balik pa rin siya sa tubig at maliligo pa rin naman daw siya. Kaya naman niyaya ko na siya na mag-swimming na kaming dalawa. Sinulit ko na nga yan guys dahil bihira lang talaga kami makapagdagat sa isang taon dahil busy nga sa mga trabaho at kung magdadagat naman kami sa Bicol. Bihira lang din dahil napakamahal nga na pamasahe pa uwing Bicol guys. Kitang-kita ko nga ang kasiyahan ng anak ko dahil talaga namang tuwang-tuwa siya sa dagat or sa tubig. Hinahanap nga yung papa niya at mag-swimming daw sila pero sabi ko nagluluto pa doon sa cottage namin. Antayin niya na lang. Hindi ko nga madala yung anak ko doon sa may unahan dahil takot din ako sa malalim. Hindi rin ako marunong lumangoy. Kaya hanggang dyan lang kami. Sa may babaywang ko yung lalim. Maya-maya nga ay niyaya ko na nga siyang umahon. Kahit ayaw niya pa sabi ko mamaya naman ulit pagdating ng papa niya. Dahil nararamdaman ko talaga ang init ng pagmumukha ko guys. Pakiramdam ko nga iitim ako. Naglagay naman ako ng sunblock pero pakiramdam ko hindi talaga sapat yun dahil kahit anong gawin ko, kahit pumuti man ako, charot. Talagang itim pa rin ako guys kapag nabilad ako sa araw. Yun lang yung talagang kulay ko. At sumilo nga muna kami sa pinagtambayan nila nanay. Sabi ko nga sa anak ko dito na muna tayo maglaro tayong buhangin ulit. At dahil malayo nga kami sa cottage, mabuti nilang mayroong ganitong malaking bangka na nakalagay dito at natambayan namin kapag sobrang init na. At nagpahinga nga muna kami dyan guys habang inaantay ko yung aking asawa dahil pupunta na nga raw siya. May dala siyang pagkain ng aming nanay dahil nagugutom na nga. Malayo kasi talaga guys yung aming cottage. Kaya naman, sa amin kayang-kaya, pero yanan ko, mahihirapan siya sa pabalik-balik. Kaya sabi ko, mamaya na tayo umuwi kapag sawa na kayo sa dagat. What's that? Macy? Ay, wow, galing ah.
At hindi ko nga mapa-stay sa katabi ko itong aking anak, kaya hinayaan ko na lang siya palakad-lakad habang nanguhuli ng maliliit na crab. Yun nga yung hawak ko kanina guys, nahuli niya yung binigay niya sa akin. Bumalik nga ulit sa dagat si nanay dahil gusto daw niya magsawa bago kami bumalik doon sa aming cottage. Sabi ko, sige lang, mamaya na tayo bumalik kapag mga lunch break. Lunch break kapag tanghalian na. Nakakatuwa nga dito guys dahil napakalinis talaga ng tabing dagat. Kahit sabihin pang malayo kami sa cottage, nag-enjoy talaga kami. Yun nga lang, mainit talaga. At hinahanap ko nga itong speedboat na to. Sabi ko nga wala man lang magawang activities dito. Ito na nga, nung pinagbigyan nga ako ng speedboat na to, nagtanong nga asawa ko magkano para daw i-try namin. Ulit-ulit nga ako sa speedboat. Hindi ko alam kung speedboat ba talaga yan or jet ski. Kayo na bahala guys. At bumalik nga tayo dito sa speedboat or jet ski na to. Basta guys, sasakyang pandagat na yan. Nung nagtanong nga asawa ko magkano daw, ang sagot sa kanila ay 5,000 daw per 30 minutes. Sabi ko nga hindi kaya. Kahit 15 minutes lang, hindi talaga namin kaya. Kaya naman hanggang tanaw na lang kami sa mga magto-try mag-rides dito. Eto na nga, bumalik kami dito sa may lilim. At naglaro na nga ng buhangin yun ako dahil nagsawa na siguro sa kakaligo ng dagat. Dahil pagdating nga ng papa niya, naligo na nga sila doon sa may gitnang bahagi ng karagatan. At nung magsawa na nga ang lahat sa paliligo, ayan, tumambay na dito sa may bangka nga na may malilim. Naglaro na lang ng buhangin tong asawa ko pati yung mga pamangkin niya at tong anak ko. Nakakatuwa nga guys dahil hindi sana sasama asawa ko dyan dahil may trabaho nga daw siya. Pero sabi ko nga sa kanya, minsan lang to tayo magsama-sama sa dagat kaya sulitin na natin. Isang beses ka lang or isang gabi ka lang absent. Every year kasi talaga nagpaplano yung ninong namin ng ganito. Kaya naman sabi ko sa asawa ko, every year din kami sasama at every year namin paghahandaan ang gala na ganito. At nung sobrang tirik na nga ang araw, ayan, at nandito nga sila. Ginawa ng asawa ko, inilibing yung katawan ng pamangkin niya. Sabi ko nga si nanay ang gawin mong ganyan dahil maganda yan sa mga paa niya para hindi laging nananakit. At sabi niya nga sa akin, sige, isusunod ko rin yung mga paa mo para hindi ka na reklamo na masakit yung mga paa mo. Pero ang ending nga niyan, paa niya ang inilubog ng aking anak at ng pamangkin niya dahil nga daw yung paa ni tito niya ay napakalaki. Pero nagsawa din dahil sa laki nga ng mga hita, hindi daw niya kayang maghukay ng buhangin. Ayan, nakita mo, kalahati lang talaga yung nalagyan nila ng buhangin. At maya-maya nga ay nagayayaan ng umuwi dahil tirik na rin yung araw at gutom na nga rin sila. O siya guys, hanggang dito na lang muna. I-check nyo na lang yung aking part 2 ng aking mini vlog. Maraming salamat sa panonood.